Magandang araw po sa ating lahat. Sama-sama nating pakinggan ang Ebanghelyo ngayong araw. Naway magbigay ito ng liwanag at pag-asa sa ating buhay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. "Sumainyo ang kapayapaan," sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, "Sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo." Pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, "Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad." Ngunit si Tomas na tinaguriang kambal, isa sa 12, ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, "Nakita namin ang Panginoon." Sumagot si Tomas, "Hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri, at hanggat hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran." Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, "Sumainyo ang kapayapaan." Saka sinabi kay Tomas, "Tingnan mo ang aking mga kamay at ilapot mo dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan. Maniwala ka na." Sumagot si Tomas, "Panginoon ko at Diyos ko." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita." Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ang natala rito'y sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa gayo'y magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw ng linggo po sa ating lahat. Sa Ebanghelyong ito, makikita natin ang 2 mahalagang karanasan ng mga alagad: takot at pananampalataya. Nakatago sila dahil sa takot, ngunit dumating si Jesus sa gitna nila at nagsabing, "Sumainyo ang kapayapaan." Ipinapakita nito na kahit sa ating mga sandali ng pangamba, lumalapit ang Panginoon upang bigyan tayo ng kapayapaan at lakas ng loob. Si Tomas naman ay sumisimbolo sa ating mga sandali ng pagdududa. Nais niyang makakita muna bago maniwala, ngunit hindi siya itinakwil ni Jesus, bagkus tinugunan pa niya ang kanyang pagdududa. Dito natin makikita ang awa at pangunawa ng Diyos sa ating kahinaan. At sa huli, ang pag-amin ni Tomas na "Panginoon ko at Diyos ko" ay paanyaya rin sa atin na lubos na magtiwala kahit hindi natin nakikita. Pinapaalalahanan tayo ng Ebanghelyo na mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nakakakita. Ang tunay na pananampalataya ay hindi nakasalalay sa panlabas na patunay, kundi sa pagtitiwala sa presensya at pangako ng Diyos sa ating buhay. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, salamat sa iyong pagdating sa aming buhay, lalo na sa mga panahong kami ay natatakot at nag-aalinlangan. Tulungan mo kaming maniwala at magtiwala sa iyo kahit hindi namin nakikita ang lahat ng kasagutan. Palakasin mo ang aming pananampalataya upang matulad kami kay Tomas na buong pusong nagsabing, "Panginoon ko at Diyos ko." Ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan at gabayan mo kami araw-araw. Amen.
Naway dalhin natin sa ating puso ang kapayapaang hatid ni Kristo at ang matibay na pananampalataya na higit sa anumang pagdududa. Humayo tayo at ipahayag sa iba ang kanyang kabutihan at pagmamahal.